Sa pagkakataong ito, tayo na may darako sa pinakamahalagang bahagi, ating malagaway na pagkinig ng banal na salita ng ating mahal Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo upang magbigalang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dadalhin po natin beloved preacher, beloved Brother Bob De Luna. Praise the Lord. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating pong minamahal kapatid, ang ating kapamangaral, ating beloved co-preacher, Brother Raul Pangan. Amen. Praise God. Inamahal, minsanan pa tayo po ay dumalangin upang tayo po ay gabay at patubayan ng ating dakilang Diyos sa ating isasagawang pag-aaral, pakikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo dumalangin. Dakilat na pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo po, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amang banal, minsanan pa sa mga naunang panalangin ng aming minamahal at ginagaan na pastor and time prophet, muli ang bawat iya sa amin. Ito sa puso nagpupuri, nagpapaabot ng dakilang pasalamat na muli naming naipaabot ang isang kataas-taasang pagpupuri sa iyong marilag at makapangyarihang pangalan. Pinakamamahal na Panginoon, muli kami humihibal kahabagang kapatawaran. Saan man nasumpungan, manasabi na isip na kilusman, na hindi mo kinalugdan, patawarin bawat sa amin. Pinakamamahal na Panginoon, sa oras ito ng paghahayag ng iyong banal na salita, ikaw po ang maglagay mga salita sa mga labi. Sa ganang sa akin, wala akong magagawa. Malinaw po ipaunawa ang kahalagahan ng iyong banal na salita sa lahat na kikinig sa maos na ito. Kaya't sa mga pagpalait po sa madalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, at sama-sama naming sinasaway lahat ng uri, demonyo asanas, ng Mayaska in the mighty name of Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos, ang isang kataas-taasang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at parangal, una at higit sa lahat, sa ating nag-iisang Diyos ng buhay, na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin pinagpapaabot ng dobleng paggalang, respeto sa ating minamahal magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po nating inaalala ng mga turot aral na naging mabuting bagay sa bawat iya sa atin. Respeto at paggalang din po sa kanilang minamahal mga anak, minamahal sa buhay, at sa lahat po ng kabalikat, sa mga nagawain natin pinakamamahal na Panginoon. Maging sa lahat po ng ating minamahal kapatiran, sa lahat po ng ating minamahal ng bisita, at sa lahat po na nakaantabay sa mga oras ito. Isang magandang gabi na po sa inyong lahat. Amen, praise God. Maging dyan po sa ibayong dagat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mabuti ang Diyos. Mapagpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kinamahal, ang ating dakilang Diyos, siya po ito mapagpalang Diyos, mabuting Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Bakit kinamahal ko? Dahil tayong kinamahal ko na patuloy nagbibigay ng karangalan, nagbibigay ng kaluguran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat po ng ating ginagawa sa harapan ng ating dakilang Diyos, ito po ay bibigyang ganti ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ano pong ganting na mahal ko ang ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin? Kawikaan 8:35, na tayong na mahal ko ay makasusumpong ng buhay at magtatamo ng lingap na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Kawikaan 8:35. In the book of Proverbs, chapter 8, verse 35, for whoso findeth me, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 8, talatay 35. Sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos ang siyang maglangis sa kanyang banal na salita. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa ating pong minamahal na patuloy na nagbibigay kaluguran? Ang lahat po ng ating ginagawa ng minamahal ko sa harapan ng ating dakilang Diyos na mahal ko, ito po ay hindi mababaliwala. Ito po ay bibiyang ganti ng ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi ng Kawikaan 8:35, dito po ang mahal tayo po ay makasusumpong ng buhay
at ng lingap na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Amen? Buhay na mahal ko, tungo sa buhay na walang hanggan. At lingap na hindi pansamantala lamang, kundi lingap na mahal na ito'y mananatili magpakailan-kailan pa man. Amen? Itong mahal ko ay pagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Amen? Ito'y patuloy na pagyayamanin ng ating dakilang Diyos sa bawat iya sa ating mahal ko na itinalagaan ng ating dakilang Diyos hindi sa galit, kundi itinalagaan ng ating dakilang Diyos saan? Sa pagkaligtas. Amen? Magkakamit po tayo ng mahal ng dakilang pagkapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Kinakailangan lang na mahal ko, tayo masumpungan ng ating dakilang Diyos, tapat buong puso na naglilingkod ng mahal ko hanggang sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At paano po tayo masumpungan ng ating dakilang Diyos na mahal? Ano po ang sinasabi ng Tito 2:13? Na antayin po natin iyong mapalad na pag-asa ang muling pagkapakita ng kalawalatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. The book of Titus chapter 2, verse 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Dito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, ang talatay 13. Nahintayin niyang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulang na mahal ko? Na ang pagkapala ng ating dakilang Diyos, buhay at lingap na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang mahal ko ay patuloy na pagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa bawat iya sa atin. Sa ating mahal ko na totoong binigyang kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan lang tayong mahal ko ay masumpungan ng ating dakilang Diyos na tayo po'y tapat buong puso naglilingkod hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At ay masumpungan lang po tayo ng ating dakilang Diyos na mahal ko na tayo po'y tapat at totoo naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kung ating pong hihintayin yung mapalad na pag-asa, ang muling pagkapakita ng kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya tayong mahal ko ay pinaghahanda ng ating dakilang Diyos na salubungin po natin ang ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Tayong mahal ko ay pinaghihintay ng ating dakilang Diyos. Kaya hintayin po natin may pagtitiis. Amen? Dahil Biblia nag-asabi ni mahal ko na kung ito'y aantayin po natin may pagtitiis, hindi po maitutumbas yung kalawalhatian na mahayag sa bawat iya sa atin. Pakibasa po. Roma 8:18. The book of Romans chapter 8, verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, ang talatay 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat may tumbas sa kalwalhatiang mahahayag sa atin. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal ko? Naintayin po natin may pagtitiis ang muling pagkapakita ng ating dakilang Diyos. Bakit inimahal ko? Dahil hindi may tutumbas ang kalawalhatiang mahayag sa bawat iya sa atin. Hindi may tutumbas, kinamahal ko, sa mga kahirapan, problema, kabigatan na ating dinaranas, kinamahal ko, ang kalawalhatiang pagkapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung mga kahirapan, problema, kinamahal ko, yan po ipapalitan ng ating dakilang Diyos ng dakilang pagkapala. Amen? Yung kaguluhan, papalitan ng ating dakilang Diyos ang kapayapaan. Amen? Yung kawalang pag-asa, papalitan ng ating dakilang Diyos na nag-uumapaw na pag-asa. Amen? Kaloob ng ating dakilang Diyos na walang bayad. Amen? Kaya wag po tayo manghihinawag na mahal ko sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil dito po natin may pagtatagumpay ang ating kaligtasan. Dito po natin may pagtatagumpay ang ating kaluluwa. At ito po, kinamahal ko, ay hindi ipagkakait ng ating dakilang Diyos. Ito po ay ipamamahaging sagana ng ating dakilang Diyos na tayo po ay makapasok sa kahariang walang hanggan, amen, ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen. Na kung saan doon po tayo ay maghahari kasama ng ating dakilang Diyos. At ito, ang minamahal ko, ay hindi ipagkakait. Ang minamahal ko, ito'y pangyayarihin ng ating dakilang Diyos. Ang minamahal ko, yung kanyang pangako na pinangako, ito'y pangyayarihin ng ating dakilang Diyos. Dahil Biblia nagsasabi, 2 Pedro 3:9, ang ating dakilang Diyos, siya po ay hindi mapagpaliban sa kanyang banal na pangako na ibinalalagay ng iba, kundi ang ating dakilang Diyos, siya po ay mapagpahinuhod dahil ang nais at ibig ng ating dakilang Diyos, tayo po ay mangaligtas. Amen. Tayo po ay lingapin ng ating dakilang Diyos. Ang nais at ibig ng ating dakilang Diyos, sinamahal ko, kamtin po natin yung buhay, sinamahal ko, hindi yung pansamantalang buhay, kundi yung buhay na walang hanggan. Amen. Pangako ng ating dakilang Diyos, ito po naman ay pangyayarihing totoo ng ating dakilang Diyos. Kahit dito pa man sa lupang namahal ko, makikita mo ang namahal ko, ang pag-iingat, gabay, patnubay, proteksyon na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Yung patotoo ng ating minamahal kapatid, minamahal, doon po sa kanyang pinagtatrabahuhan, nagkaroon po sila ng konting argumento ng gwardiya. Hindi po sila nagkaintindihan. Tumaas po kaagad ang galit ng gwardiya sa kanyang namahal. At walang ibang ginawa yung gwardiya kundi binunutan siya ng kutsilyo at siya po ay pinagsasaksak. At hindi po na naig ng mahal yung kutsilyo, ng mahal, na kanyang ginamit doon sa ating minamahal kapatid. At dahil nakita niya ng mahal ko na hindi na naig yung kutsilyo na ginamit niya doon sa ating minamahal kapatid, kumuha po siya ng shotgun. At yung shotgun na kanyang kinuha, pinutok niya po doon sa ating minamahal kapatid. Subalit sa imanang pamaraanan ng ating dakilang Diyos, yung shotgun hindi pumutok. At dahil lang naman inisip ng ating kababayan na yon, na yung shotgun na kanyang ginamit ay luma na. Kaya hindi pumutok. Kaya kumuha po siya naman ng mas modelong shotgun. At yung namahal ay pinutok niya rin po doon sa ating minamahal kapatid. Subalit sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Amen? Bakit ng mahal ko? Kahit modelo pa yung shotgun na ginamit ng mahal ko, sa imanang pamaraanan ng ating dakilang Diyos, yung shotgun hindi pumutok. Amen? Iningatan ng ating dakilang Diyos ang ating minamahal kapatid. Amen? Ganyan po ang pangako ng ating dakilang Diyos. Isaiah 54:17, walang anumang armas ang mananaig sa tunay na anak ng ating dakilang Diyos. Ito ang mana ng mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi mababali, walang mahal ko, yung ginagawa po natin sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Lahat po ng ating pagdaing panalangin ng mahal ko, pagsusumamo sa ating dakilang Diyos, yan po ng mahal ko ay nakikita ng ating dakilang Diyos. Amen? Maliit na bagay, malaking bagay na ginagawa po natin sa harapan ng ating dakilang Diyos, yan po ay susuklian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hanggat hindi ka nanghihinawang ng mahal ko. Amen? Hanggat naandyan ang puso mo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hanggat naandyan kang mahal, nagtatapat ka sa ating dakilang Diyos. Sa humirap, sa guminhawa, naandyan ka, nagtatapat ka sa ating dakilang Diyos. Patuloy kang dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan ka po sasamahang patuloy ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay. Amen? Kahit ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po, mahal ko, ay mga panatag sa katawagan ng ating dakilang Diyos. Amen. Huwag po tayo maglumihanan. Pakibasa po. 2 Pedro 1:10. At magkasunod na pong basahin. The second book of Peter, chapter 1, verse 10. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. The first book of the Corinthians, chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Dito po sa aklat ng 2 Pedro, Kapitulo 1, ang talatay 10. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo ng mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Dito po sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 15, ang talatay 58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan
ang inyong gawa sa Panginoon. 57. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dakilang Diyos. Karapat dapat, papurihan, luwalatiin, dakilain, parangalan ang ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos, sinamahal ko, siya po ay nakatunghay sa bawat isa sa atin. Nakikita ng ating dakilang Diyos ang ating puso, ang ating isipan. Nakikita ng ating dakilang Diyos, sinamahal ko, ang katapatan ng bawat isa sa atin. Kaya Biblia nagsasabi ng mahal at patuloy na ipinangungusap ng ating dakilang Diyos na tayo po ay huwag magulumihanan. Amen. Huwag magulumihanan ng ating puso. Patuloy lang po tayong sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit ano po ang sabi ng 2 Pedro 1:10, tayo po ay mga panatag sa katawagan ng ating dakilang Diyos. Amen? Tayo sumunog na mahal ko sa katawagan ng ating dakilang Diyos. Isawa po nang mahal ko kung ano po ang nais at ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil Biblia nagsasabi na kung tayo susunod sa ibig at nais ng ating dakilang Diyos, hindi po tayo mga titisod. Amen? Lalakad po tayo hindi sa kadiliman, kundi lalakad po tayo sa kaliwanagan ng Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lumakad lang po tayo na mahal na may kapanatagan, utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lalakad po tayo na mahal ko. Amen. Na naandyan ang puso mo. Totoong nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lalakad ka na may kaganapan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy mong iibigin ang kaawaan. Amen. Na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil lahat ng mga bagay dito na ginagawa po natin, ano po ang sabi ng unang Korinto 15:55, talo sa 58, talo sa 57, ng lahat ng ating ginagawa, mahal ko, yung pagluhod po natin, pagsusumamo po natin, pag-iyak po natin sa harapan ng ating dakilang Diyos, yung pagbibigay po natin, mahal ko, yung katapatan po natin, mahal ko, patuloy po natin paulit-ulitin yan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Bakit mahal ko? Dahil Biblia nagsasabi mahal ko na kung hindi po tayo manghihinaw at patuloy tayong gagawa sa harapan ng ating dakilang Diyos, hindi po magiging walang saysay. Hindi mababaliwala, mahal, yung ginagawa po natin sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ito'y susukli ang totoo ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan ang sabi ng 57, dito po tayo ay mananagumpay. Amen? Ano mang mga pagsubok, kahirapan, ano mahal ko, dumating sa ating buhay, ano mang mga panirang gawa ng kaaway sa ating buhay, mahal ko, tayo po ay mananagumpay. Bakit? Dahil kasama po natin ang ating dakilang Diyos. Dahil sasamahan po tayo ng ating dakilang Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Amen? Sa ating pong namahal yung pagkapalan ng ating dakilang Diyos. Sa ating pong namahal yung panahon na inaantay natin. Ano yung panahon na yung namahal ko? Yung panahon ng kaginawahan. Amen? Dahil Biblia nagsasabi ng mahal ko, kung patuloy po tayong mahal ko na andyan sa pagsisisi at patuloy sa panunumbalik sa ating dakilang Diyos, darating po sa atin, mahal ko, hindi yung panahon ng mahal ng kagibaan, darating po sa atin, mahal ko, yung panahon ng kaginhawahan. Amen? Iyak kang mahal ko, hindi dahil sa kahirapan. Iyak ka hindi dahil sa kalungkutan, sa kawalang pag-asa. Iyak ka dahil, mahal ko, ikay lubos sa pinagpala at kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Huwag lang po tayo magpapabayang na mahal ko sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at gagawa ng kasamaan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Dahil Biblia nagsasabi, kung ano po ang itinanim ng tao, siya po ang kanyang aanihin. Pakibasa po. Galatia 6:7, talon sa 9, at Lucas 11:9, talon sa 13. The book of Galatians, chapter 6, verse 7. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. The Gospel of Luke chapter 11, verse 9. And I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Verse 13. If ye then, being evil, know how to give good gifts
unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Dito po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, ang talatay 7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 11, ang talatay 9. At sinabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsitukto kayo at kayo'y bubuksan. 13. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yung may kagalakan. Yung hindi nangihinawa. Palakpak na makarating sa tuloy ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal ko? Na tayo pong minamahal ko, nanilingap, inibig ng ating dakilang Diyos, binigyan ng buhay. Tayong minamahal ko ay inaatasan ng ating dakilang Diyos na tayo pong minamahal ko ay huwag magpapabaya sa ating kaligtasan at gagawa ng kasamaan sa harapan ng ating dakilang Diyos dahil Biblia nagsasabi, kung ano po ang itinanim ng tao, siya po ang kanyang aanihin. Kung kasamaan, minamahal ko, ang itinanim ng tao, kasamaan din po ang kanyang aanihin. Amen. Subalit kung kabutihan naman, minamahal ko, pagtatapat sa ating dakilang Diyos, ang siyang gagawin po natin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, higit na mabuti ang ating dakilang Diyos. Amen. Susuklian ng ating dakilang Diyos yung mabubuting gawa na ginagawa po natin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Huwag lang po tayo manghinawa, amen, sa paggawa ng mabuti. Amen? Dahil yan po ang ibig ng ating dakilang Diyos, kinamahal ko, dahil sa kapanahunan, tayo po ay magsisipag-ani. Amen? Anong ani minamahal na makakamta natin nagmumula sa ating dakilang Diyos? Ano po ang sinasabi ng mga ko? Lucas 11:9, tanong sa 13, na ano man ang hingin mo sa ating dakilang Diyos, sa ikabubuting na mahal ko, yan po ay ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tumuktok ka lang sa ating dakilang Diyos at ikay pagbubuksan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ni minsan hindi ka tatalikuran ng ating dakilang Diyos. Mahal ko, nakabukaan kami ng Diyos para sa iyo. Amen? Kakalingain kang totoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi nga ni mahal ko, kung yung masamang ama ay hindi nagbibigay ng mahal ko ng masamang bagay sa kanilang minamahal na anak, ano pa po kayang na mahal ko ang ating mabuting Diyos sa langit. Amen? Lalo't higit po siyang magbibigay ng mabuting bagay sa buhay ng bawat isa sa ating nagpapahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung patutuang ni mahal ko ng ating minamahal kapatid, ang kanyang minamahal na anak, 3 buwang gulang, nagkaroon ng karamdaman sa kanyang bituka, kailangan ng mahal ko maraming beses siyang operahan para po siya ang mahal ko ay gumaling. Umadugtungan yung kanyang buhay. Subalit wala pa rin pong kagalingan na nagmumula sa tao. Walang kagalingan na nagmumula sa medisina ng mahal ko. Subalit ang ating minamahal kapatid, ang siya po, minamahal ko, ay lumapit sa ating dakilang Diyos. Ibinigay niya ang kanyang tiwala, pag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na siya'y umaasa na yung kanyang minamahal na anak ay bibigyan kagalingan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Siya'y umaasa, minamahal ko, na maghihimala ang ating pinakamamahal na Panginoon. At wala po siyang ibang ginawa, minamahal ko, hindi nanikluhod, nagsumamo, sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binigay niya, minamahal, buong puso, buong pananampalataya niya sa ating dakilang Diyos sa buhay. At ano po ang ginawa ng ating dakilang Diyos na mahal? Dahil nakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang puso na totoong umiibig at nagmamahal sa ating dakilang Diyos. Anong nangyari na mahal ko? Yung kanyang minamahal na anak, lumabas ng hospital, magaling, pinagaling, binuhay, dinugtong ang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Dahil sa ating dakilang Diyos ay may buhay. Amen? Sa ating dakilang Diyos ay may kagalingan. Amen? Kaya magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kahit anong bagay na mahal ko, ang dapat po nating pagtibayin sa harapan ng ating dakilang Diyos upang pagtibayin din ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na pangako at pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Efeso 6:10 at huling talata, Jeremias 31:25, maganda na po ang ating minamahal na mga awit, ating minamahal na manunugtog. The book of Amen. Ephesians, chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. The book of the prophet Jeremiah, chapter 31, verse 25. For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, ang talatay 10. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 31, ang talatay 25. Sapagkat aking bibigyang kasiyahan ang pagod na tao, at lahat na nangapanglaw na tao ay aking pinasasaya. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Anong bagay na mahal ko ang dapat po nating pagtibayin sa harapan ng ating dakilang Diyos kung saan, mahal ko, pagtitibayin din ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal pangako na ipinangako niyang, mahal ko, sa bawat isang umiibig at nagmamahal sa ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng mahal ko? Efeso 6:10 na tayo po ang mahal ay magpakalakas, magpakatibay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung may isagawa po na mahal ko, ang mga bagay na ito na kung saan ito po ang hinihingi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umasa ka na, mahal ko. Amen? Na hindi mo pa hinihingi, ipagkakaloob na ng ating dakilang Diyos. Iniluluhod mo pa lang, ipagkakaloob na ng ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi ng Jeremiah 31:25, sa panahon ng kapanglawan, sa panahon ng kapaguran, tayo bibigyan ng ating dakilang Diyos ng kasiyahan. Amen? Hindi lang basta-basta na kasiyahan, hindi masayod na kasiyahan ang ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Papurihan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos na mahal, siya po ay nakatunghay, siya po ay nakatingin sa bawat isa sa atin. Nakikita ng ating dakilang Diyos ang ating puso. Nakikita ng ating dakilang Diyos na mahal ko, bawat sakripisyo natin, bawat pagluhod natin, nakikita ng ating dakilang Diyos. Dahil walang bagay, na mahal ko, na makukubli sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pandinig ng ating dakilang Diyos ay sumasa atin. Ang mata ng ating dakilang Diyos ay nakatitig sa bawat sa atin na totoong lumalakad ang naayos sa katuwiran at kabanalan ng ating dakilang Diyos.